Isa ka ba sa nakaranas ng ganitong problema sa pag-aalaga ng superworm? Yung may nakita ka ng mga patay na wormies gaya nito? Madalas nangyayari ito sa tuwing summer season dahil sa epekto ng matinding init ng panahon. Ang mga wormies natin ay nagpuproduce ng init. Sama-sama sila, samahan mo pa ng init ng panahon, kaya ang ilan ay hindi na talaga kinakaya. Maaari rin na sa kakulangan ng supply ng water source sa kanilang container ay isa ring dahilan ng unti-unti nilang pagkamatay. Isa rin sa nakikita kong problema ay overfeeding. Hindi kasi mainam na bigyan sila ng madaming gulay dahil nagdudulot ito ng pagkabasa ng ating mga wormies na nagiging dahilan upang maging contaminated ang kanilang lalagyan at magkaroon ng hindi magandang amoy. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ba natin ihihiwalay ang mga patay na wormies sa malalakas pa upang maisalba pa natin ang ating mga alaga. Disclaimer lang hindi ako professional sa ganitong pag-aalaga. Ang mga makikita nyo at maririnig sa video na ito ay nakabase lamang sa aking mga experience sa araw-araw ko na pag-aalaga ng mga wormies. Dito, naghanda lang ako ng malinis na plastic tray, dapat malapad. Naghanda rin ako ng pagkain nila, balat ng pakwan. Make sure lang mga ka-wormies na dapat tuyo ang pinakabalat ng pakwan upang hindi dikitan ng substrate or frass. Kung wala kayong available na balat ng pakwan, pwedeng balat ng saging. Pakwat lang ang ginagamit ko kasi malapad, may purpose kasi yan. Balik na tayo sa ating super wormies. Gamit ang balat ng pakwan, ilalagay ko ito isa-isa at nakakalat na kayang sakupin ng bawat area sa loob ng container upang lahat ng wormies ay makakain. Ang paraan na ito ay upang pakainin ang malalakas pa na wormies at pakapitin sila sa pakwan. Yun ang purpose kung bakit kailangan malapad ang ating mga pakwan. Matapos na mailagay natin lahat ng balat ng pakwan, antayin naman natin sila na lumabas upang kumain. Habang nag-aantay, ihanda ko ng ating gagamitin na substrate para mamaya. Ang gamit ko ngayon ay Integra 2. Ayan mga ka-wormies, dumadami na sila. Aantayin lang natin na dumami sila bago tayo pumunta sa next procedure. Ayan, marami na sila. Kaya maglalagay na ako ng tray. At lalagyan ko na rin ng substrate, mga 3 1/4 cups. Tansyahin nyo na lang, depende sa inyo kung gaano kadami. Pwede naman tayo magdagdag ulit mamaya kapag kailangan. Ikakalat ko lang yung substrate para lahat ng worm na ilalagay natin dyan ay makakain. Sa mga hindi nakakalam, ang substrate po, bukod sa bedding siya, yan din po ang nagsisilbing dry food ng ating mga superworm. Ngayon ay maglilipat na tayo ng wormies. Ang paraan na ginagawa ko ay para maibukod ang mga buhay sa mga patay at mga nanghihina ng wormies. Ang mga nanghihina kasi ng wormies, hindi na po sila kumakain. Gawin nyo lang to ng paulit-ulit hanggang sa maubos po ang mga malalakas na wormies sa loob ng lumang tray. Ito na at marami na tayong nakuha ng wormies. Naglagay nga pala ako ng balat ng pakwan para may panghimaga sila bukod sa dry food. Same procedure lang ang gagawin nyo hanggang maubos lahat ng malalakas na wormies sa kabilang tray.
Ito na silang lahat. Nilipat ko na sila sa mas malapad na tray upang mas mapagalaw sila ng maayos at hindi na sila mag-init. Nilagay ko na rin yung mga pakwan na ginamit ko kanina. Dito na po nagtatapos ang aking video mga ka-wormies. Hinihiling ko po na subscribe niyo ang aking channel at i-click ang bell button para maging updated kayo sa panibagong video na aking ilalabas sa channel na ito. Yun lamang po, maraming salamat at mabuhay po kayo.